na-employ ng tatay sa Bernardo's Trucking Freight Services, kaya madami pong nakakakilala sa akin dahil every Christmas party, taon-taon ay pamilya ang uma-attend ng mga taga Santa Rosa. Ito po ang aking siblings, si Mentor Andres and si Mentor Jenny, plus my nanay. Since eldest ako at lalaki pa ang kasunod ko, hindi kami BFF ng brother ko noon. Kasi lagi niya ako sinusumbong sa nanay, kaya lagi ako napapagalitan. Ang sister ko naman ay malaki ang agwat ng edad sa akin, kaya tingin ko sa kanya ay laging baby bunso. So to cut the story short, rebelde na po ako, maliit pa lang ako, nagre-rebelde ang isip ko dahil ayaw ko ng sobrang strict ng nanay. Ang gusto ko po yung typical na nanay na sinusuklay ang buhok, kinukwentuhan, niyayakap at laging hinahalikan. While they were prospering, unti-unti ako naghahanap sa kanila. I love to be friends with people pero hindi ako allowed. Kaya sabi ko nga po, taga Santa Rosa ako pero hindi ko kilala ang lahat ng mga taga Santa Rosa. I grew up in a golden spoon, sabi nga po nila. I was given everything we need in life. Though hindi naman po luho, kundi all our necessities were given. Then nung nag-high school days po, I went to different schools kasi po overprotective sila. Dahil panganay ako, pinasok nila ako sa school na puro girls sa Manila at mga madre ang aming bantay. Yung last high school ko naman ay sa Cabanatuan City, na where I met my first boyfriend. Nung nag-classmate kami sa third year high school and on my graduation day, sinagot ko siya. Ayan po siya, si Norman. I can finally say he is the one, my forever. Pero nagkahiwalay po kami nung first year college kami dahil ayaw sa kanya ng parents ko. And my parents promised me na kapag 18 na ako, hindi na nila ako magiging super strict sa akin or luluwagan na nila ako. I waited on that day na maging debutante ako. But what they did was to talk to Norman and ask to leave me alone while I was in school and wait for me to graduate. So Norman left me nga po, pero inirespeto niya, para lang po irespeto niya ang hiling ng mga magulang ko. Sinulatan niya ako at promised me that he will be back pag doctor na siya para maipagmalaki siya ng parents ko. Pero deep in me, nagalit ako to both my parents and Norman. And feeling rebelde na naman po ako. I told myself, after I reach 18 years old, ay sasagutin ko kung sino ang unang liligaw sa akin. At sa age 19, nakipagtanan po ako sa lalaki na hindi ko muna kinilala ng mabuti just because nagre-rebelde ako. Thank you po, Miss Mike. Negrong Pogi. My first marriage was a hell for me. Hindi po si Norman yon. Yung first na pinakasalan ko. Kasi nga po, siguro pareho po kaming bata at medyo spoiled ang napangasawa ko. He was more strict than my mother. Very, very jealous man, and I was not allowed to go out of the house. So, can you see the duplication? I left my parents because of being strict, but I found a man that was more strict. Basically, dinoble ko pa po ang problema ko. Diyan na po nag-start ang maalaala mo kaya na life story ko. And because I don't want to go back to my parents, the 3 years with him was like 30 years living in prison. Kasi mansion po, kahit mansion po ang tinitira nila, pero hindi po maganda ang naging relasyon. But after nung 3 years, my body got so skinny na parang buto, puro buto na lang ang natitira sa body ko. Though I gave birth to beautiful babies na magkasunod sila, 11 months lang ang pagitan. Ayan po sila sa picture. Si Mentor Ellen at si Jan, yung first 2 pictures.
since I thought it was my duty as a wife to sacrifice when the husband wants this thing that a couple does in bed, even if you don't know kung paano ba ang normal way to do it, nagkasunod ang dalawang anak ko. In order for me not to feel the pain, I was forced to do things that I didn't used to do, like smoking and drinking inside the house. At di nga ako pwedeng lumabas. But for some reason, my first marriage ended after 3 years. Siguro sumuko din ang katawan lupa ko po. I ended up going home to my parents. Pero dahil siguro ang puso ko ay naghahanap na tunay ng pagmamahal, after a few years, I tried the second time to get married. At tumagal po yun ng 12 years. And I had 3 beautiful children with him. Ito po siya, si Andrew, yung nasa gitna, si Jackie, at saka si Nicole. Unfortunately, yung second ko po ay hindi rin forever kasi po there was a lot of indifferences, lots of arguments, lots of political ambitions, and no spirit life. Kaya siguro it ended kahit anong pilit kong magkaroon ng kumpletong pamilya. Sabi nga po sa Bible, that we need to put God on the center of any relationship para mag-succeed. Pero dahil pareho pa po kaming immature sa word, walang naging matibay na foundation. Kasi hindi ko pa rin po alam noon na it takes 2 to tango. Hindi po ba? Though for 12 years with my second, I feel something is missing in me that needs to be filled up. So, ayan po ang US family ko, 5 silang andito, lahat sa California na lumaki without their biological father. Lumaki sila na parang tunay na magkakapatid. Wala sa kanila ang salitang half-sister or half-brother. Yun lang po ang kagandahan kung ang magkakapatid ay magkakasamang lumaki sa piling ng kanilang ina. Pag nagpakilala sila ay kapatid, ang lagi nilang pagpapakilala. Then sabi ko, hindi na ako maniniwala na merong paradise sa marriage. I told myself, hindi na ako mag-aasawa ulit. On year 1998, after my second marriage ended, I closed myself for 6 months in a room. Kasi because of my 2 storms in my life, I wanted to die. I cried day and night. Siguro God is telling me something why all of those happened. I can feel na may purpose pero di ko pa po maintindihan mabuti. Ang alam ko, meron akong 5 anak na maiiwan. At pag naiisip ko na maiiwan sila, na wala ng ama tapos mawawalan pa ng ina, ay lalaki sila ng walang pagmamahal ng magulang, ay magiging kawawa sila sa buhay. So after 6 months ay parang kung anong spirit na nagsabi sa akin. Sabi niya, get up and go out. Then I found myself going to my brother's house in a subdivision where there was a church in front of their house. It was a dark night and I saw people singing, parang praising God. I went in and prayed and cried. Then I joined the group and attended the weekly prayer meeting. Then came the baptism day in the Spirit. It was hot summer day at 3 p.m. People were singing. Dahil madami kaming nag-join, merong mga leaders praying for us as a group. Then suddenly, while my eyes were closed and praying, I felt big wave of wind on my face while my eyes were closed. Na sobrang lamig po sa natatandaan ko at sobrang lakas ng hangin touching my face. I continued to pray and ask God to forgive me of all my sins and give me the chance to be alive again and continue to fill me with His Spirit. After the retreat, I felt so light. I felt so blessed that God gave me a chance to wake up and promise to follow Him. I felt so relieved because the spirit in me was alive
that I can now live for God's purpose. Ayan po. Sabi po sa John 8:12, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Totoo po yun kasi I found the light on the right time and in His time. When I went home and asked forgiveness sa parents ko and hug and kiss my mom, my nanay, kasi wala na po ang tatay. So sa ibang friends ko na nagalit ako, I went to their house and said, bati na tayo. That was the very first commandment the Lord taught me. Love others as yourself, as in Leviticus 19:18, and forgive as the Lord has forgiven you, in Colossians 3:13. So mula noon, it was easy for me to forgive others and love them again. Yes po. Sabi po ng Lord, if we forgive, we need not only to forgive, but to bring back the love, like the love of the Lord for us. Kasi dati, ang hirap ko pong magpatawad. Dati, if you do me wrong things, enemy na tayo for life. And that was the old me. On year 2022, when I had high school get together, my husband now, who is my third one, the one, si Norman nga po yun, nakasama ko ngayon. We met after 25 years na magkahiwalay kami. He said he still loved me and was the only one in his heart. Pero sabi ko sa kanya, ayaw ko na mag-asawa because for me, there's no happiness in marriage. But siguro sabi nga nila, it's a destiny. So we got back together again and got married. Ninang ko pa po nga si Mens Ophelia that time. So we got back together and married and the rest is history. Ito na po kami ngayon, 21 years married. Meron pa din po palang paradise in marriage. The best blessing for me ay minahal niya ang mga anak ko na parang tunay niyang mga anak. Ang sabi ng mga anak ko, si Norman daw po ang papa nila, meaning the love that Norman implanted in their hearts resulted to a good relationship. Sabi ni Norman kasi sa kanila nung una, I don't expect you guys to love me because I cannot replace the love that your biological father can give you. I only need respect. That's all I need. Pero through the years, yung respect na yon ay nagbunga ng pagmamahal. Kinuwento ko lang po itong life story ko to tell you na hindi lahat na ay rags to riches, but there's also the other way around. I am more peaceful and joyful now knowing that I first met the Lord God, then found my true love. I am blessed, I am protected, I am saved, and I am the righteous child of God now. Tulad po ng sabi sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Also, yun pong Jeremiah 29:13 also applies to my life. And sabi niya, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Tsaka yung lesson po I learned for my past is in Proverbs 3:5-6. And sabi niya doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Now, let's go to my barley journey po. Gising pa po ba kayo? So, type 1 po kung gising pa po kayo. Para tutuloy po natin to. Okay. Nakilala ko po si IM noong December 2023. Nung nagka-bronchitis virus po ako. Dahil po siguro bumaba ang immune system ko noong November of 2024. Nung ginawa namin ay ka-10th year dinner anniversary ng Santa Rosa, Nueva Ecija, USA. Where I lead the group with our main mission for 10 years na po this 2025. The project we formed is College Scholarship Program.
Ayan po ang pictures ng scholars namin na naka 100 scholars na kami. It was a blessing that God put Santa Rosians together for a deeper purpose. Imagine po if we were able to help 100 scholars, means that we were able to help 100 families go out of poverty. Sabi nga po ni Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which we can use to change the world. Ayan po yung second picture na yan ay yung last November 2023 dinner dance fundraising namin. Nakasama namin some of the sponsors. Yung iba po, nag-uwian na eh. Tunay nga po, ang sabi sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good for those who love God and are called according to His purpose. Yes po, the Lord has His own purpose why He created ang College Scholarship Mission. At yan po ang legacy namin mga taga Santa Rosa na ginawa namin for 10 years. Isa po ako sa director na nasabing samahan. Kasama ko po sila, Director Caroline Sapiandante at Director Evelyn Macapagal. Karamihan po ng leaders ng Amazing Barley na taga Santa Rosa like Mother Men's Normelin Hawk, Annalie Ismael, Christy Eneo Ponsal, Andrew Martin de Guzman, Marcia Piandate, Jennifer Mendoza, Marie Bernardo, ay kasama ko po sa Santa Rosa Association. At dahil po magkakasama kami like a family here, we are all together din sa IM business. Nakakatawa po kung minsan hindi lahat ng isang bayan ay magkakasama dahil sa work or place of residency or different opinions. Pero kung may ganitong samahan, tayo ay pinagbubuklod para sa iisang layunin. Ayan po ang aking mga angel mentors. Si Mother Mentor Normelin Hawk and my angel mentor Caroline Sapiandante. Yan po ang first picture namin, tatlo. Nung una nila akong kino-convince to join IM. Carol gave me 2 boxes of barley na hindi pa po ako gumagaling after a month of severe cough, colds at no voice po ako that time. Kahit na patuloy ang medicine na bigay ng doctor ko including antibiotics. Men's Carol told me to start my barley drink so I can have energy to go out of bed. After few sachet, ay naramdaman ko po na it increased my immune system, gave me stronger energy the moment I had it. So nakabangon ako ng bed at lumakas ang pakiramdam ko. Then sabi ni Men's Carol, mag-member ka na ate. Sabi ko, I'm done with networking. Malapit na ako mag-retire. I want to rest and take care of my nanay sa Philippines. Saka ang dami-dami ko po na sinalihan ng networking and not even one of them ay kumita ako. Medyo yung last na namin ni Men's Ophelia, malaki-laki rin po investment pero wala rin po nangyari. Lahat po ay nalugi ang invest, kaya paso na rin po ako sa networking. Next po na notice ko ay yung constipation po ay nawala. Dahil gusto ko po makita if barley can help my constipation, I stopped my Docosate meds, stool softener meds ko, advised ni Angel Mentor Carol. Meron pong gamot na pwede nating stop like this stool softener, but other meds maintenance like BP meds or diabetic meds ay hindi po pwedeng ihinto kung hindi po sinasabi ng doctor natin. So, I was so happy and amazed nung everyday na ako nakakapunta sa restroom. Napakalaking relief when we can go to the restroom regularly every day. Kasi po, during my constipation, I had an on and off sharp pain on my lower abdomen that bothered me a lot. Reason why they had me did the 1-day surgery called endoscopy in year 2022. Though it was negative, but syempre with any pain, lagi tayong may worries why there's pain. But after a year of drinking barley, nawala na po yung pain. So basically, it was all because of my constipation.
And I heard from one of the top leaders too that constipation leads to cancer. Then may dry watery eyes po ay nawala na din ngayon. Dati po kasi after the pandemic, lumula po ang pagluluha na mahapdi siya in both eyes na hindi ko maidilat ang mga mata ko. Lalo at super tired po siya due to my office job. And I needed to sleep in between my work so that pain will go away. Lahat po yata ng eye drops medicine from the doctor ay nagamit ko na but nothing worked. Now, napansin ko po na wala na po itong problema ko na ito sa eyes ko. Pati mga nails ko po, napansin ko, tumigas din na dating malalambot. Meron din po akong on and off UTI na nawala na din. No more on and off antibiotic medicine. Plus, may urine retention din po ako, sabi ng GI doctor ko. But kasabay ng UTI ay nawala na din. Meron din po akong insomnia na nawala din. Dati po, 2 a.m. di pa ako makatulog. Pero nung uminom po ako ng Amazing Barley, ngayon pong 1 year na ako, 9 p.m. pa lang nakakaramdam na ako ng antok. So I don't take sleeping pills anymore. But after 4 to 5 months of drinking 2 sachets of barley, my GERD, acid reflux, sour tummy, bloating, vomit feelings, heartburn pain became worse at lalong sumakit po. Sabi ng aunt ko, baka may ulcer na daw ako. Every day ay umiiyak ko sakit kahit na may omeprazole or pantoprazole pa akong iniinom. Siguro mga after few months ng pag-inom ko ng 2 sachet, sumasakit pa rin po yung tiyan ko. Sabi ng asawa ko, stop ko na raw yung barley drink at baka dyan sumasakit ang tiyan ko. Pero hindi ko po ini-stop. Then, ang advice po ni Father Mentor Ed Lasdakan ay gawin kong 2 sachet sa umaga at 2 sa gabi for kahit na 3 days lang. Pagka hindi nawala ang pain, I can do whatever I decide. Ayun po, no, 3 days na ng pag-inom ko ng 4 sachet a day, parang magic siya, nawala ang sakit. Doon ko po napatunayan na amazing talaga ang ating barley, basta nasa tamang dosage siya. Ayan naman po ang picture ko last July of 2021. I had neck fusion surgery where they needed to implant 4 metals inside my neck to support and strengthen my weak neck disc. It was the most painful surgery I had in my entire life, so I spent a year of recovery. Sorry po. I'm sorry. Oh my God, I lost it. Sorry po, I lost it. Where can I see that? Someone is calling me. Oh my goodness. Where's the Zoom? I did. Share. Someone calling me. Zoom meeting. So, how can I do this? Share again. Stop share. I'm still on. I cannot open it. Record. Can you hear me? Yes po. How can I do this? Nawala po. I think stop sharing muna po, no? And then go back siguro po. Ganun. Again?
Yes, stop sharing po tapos Or balik na lang po kayo. stop sharing. And Okay. then balik po kayo. Did you get it? I Ayan, think I'm tapos on. balik po kayo. Go to applications when sharing. Okay. Can you see me now? Ayan, nakikita po kayo. Pero yung Oh, sharing niyo po wala pa. Wala pa po. nawala pala pagka may tumatawag. Yes po. Nawawala po. Share ulit. Okay po. Can you see me now? Yes po, nakikita po kayo pero wala pa po yung sharing niyo po. Bakit ayaw niya? Ayaw. Balik Stop po kayo doon share. sa setting. Ulisin ko muna po. Sorry po. Start broadcast. Yan. Tapos balik po kayo dun sa ano niyo, yung sharing Nakita ano niyo na po. po? Nakita niyo na po? Wala pa po yung sharing niyo. Nakita niyo na po? Ba't ayaw niya? Ayaw po mag-share eh. Oh. Bakit kaya? Pero nakashare naman ako. Okay na? Wala pa po. Nakikita na po kayo pero yung sharing niyo po wala pa po. Okay. Balik po sa balik daw po sa PowerPoint. Okay. Back to the meeting ako and then where's my PowerPoint? So, yeah, share ulit. I-share niyo uli po daw. Then Okay. PowerPoint. Start broadcast. Okay. Okay. I did it. Did I do it? I cannot see the PowerPoint Then now. PowerPoint po raw. Labas ka dyan, ate. Labas ka sa Zoom. Then punta Labas ka sa mo. PowerPoint. Labas No, ako hindi sa- ka swipe up mo. Nasa iPad ka, di ba? Swipe up mo, ate. Ayan. Nasa Yeah. iPad ka. Ayan. And then go to, ayun. I- Yan na. I Okay got na. it. Okay. Sorry. Pag may tumawag, nawawala ako. Ayan po ang picture ko nung last July of 2021 nga po. Nagkaroon po ng neck fusion surgery where they needed to implant 4 metals inside my neck to support yung neck disc. It was the most painful surgery I had in my entire life. So, 1 year ang recovery ko po dyan. 3 months na umiiyak pa ako. And I had 6 months of therapy. When my ortho doctor told me I need a back surgery also because he said my back is the same situation as my neck and it is connected to my problem sa neck ko, I prayed to the Lord to send me something that can help me heal this bone problem na hindi na kailangan ng another surgery. I now take barley 3 sachet in the morning and 3 at night. Since the start of 2025, I want to challenge myself in drinking 6 sachet a day for a few months. According po kasi kay Coach Elizabeth, owner ng Business Center Bacolod, para makita ko daw po ang maximum strength ng body ko through our amazing barley. And I feel much better now. I don't take any vitamins, kundi ang barley drink natin, partnered with our Power Duo na Immunergy and ang coffee ko na ngayon ay ang macchiato. I also take the amazing white to take care of my liver. Another reason why I continue to drink barley and increase my dosage, ang side po ng nanay ko ay namamatay sa cancer. 7, 8 na po ang mga kapatid niyang namatay.
Ito po yung Uncle Eddie ko with my family. Yan po yung mga anak ko. That was an old picture bago siya namatay noong 2013. Namatay po siya at the age of 55. Ang symptoms po niya ay nawalan siya ng boses for few months. Akala niya simpleng sakit lang. Then, when he consulted a doctor, he was on stage 4 cancer na noong 2021. I was the one who drove for him for 2 years going to chemotherapy. I've seen the sufferings, the pains, and the struggles. So I believe that with drinking amazing barley every day, it will not happen to me. 3 ang mga kapatid ng nanay ko died with cancer at meron pa pong 2 living na may cancer. Namatay yung 2 sa stroke at ang lolo ko po namatay sa prostate and bone cancer. Prayerfully, I am now protected with our amazing barley. At sabi po ng specialty doctor na nag-diagnose ng body ko ngayon, ay wala silang nakitang trace ng cancer sa body ko. Lalo at 89 na ang nanay ko ngayon, na wala siyang cancer so may big possibility na hindi ako magkaroon. I don't want to depend on that, kaya I decided to drink barley for the rest of my life for protection. I believe that God sent amazing barley for a reason, for us to be completely well and for us to prosper. Kasi padala po ito sa atin ng Panginoon. I believe in God, I believe in all of His promises, and I believe in His word that says in Exodus 15:26, I am the Lord your God who heals you. Listen well to the voice of the Lord your God and do what is right in His sight. With all my results from drinking barley, I was able to share barley with my family and all my friends and to people that I meet every day kahit di ko kilala. Ayan po some of my pictures with my sharing is caring leaders. Konti lang po sila dyan. Ayan po, next picture ay isa sa leader ko ngayon, si Mentor Veril Villaroman, a breast cancer patient. She was diagnosed positive of cancer in July last year. She came to me and said kahit gaano pa kapait ang ating amazing barley, ay iinumin daw po niya. At kasi ayaw niyang iwanan ng mga anak niyang mga bata pa. She had breast removal in October, and after drinking 333 dosage for 4 months, her doctor said after her mastectomy in October na hindi na niya kailangan ng chemotherapy, no more radiation or no more oral meds. Imagine mo, very rare sa cancer patient na hindi na sasailalim ng chemotherapy and radiation. Kadalasan ay ang chemo ang nagpapahirap sa kanila. She was so grateful and thankful knowing that barley helped her a lot in getting rid of her cancer. She continues to drink barley up to now. Yung first picture po ay nung July na very depressed siya due to her positive cancer, though she was smiling. But deep in her, parang bumagsak ang mundo sa kanya noon. At yung second picture po ay this year lang, nung February yata yan. Can you see the difference ng picture? She's more prettier and relaxed now than last year. Nag-post po siya ng pasasalamat sa lahat na nag-pray sa kanya. Sinabi niya po sa post niya, sometimes the one that doesn't taste good at all are the ones that can help and cure us. For me, the barley tea helped me a lot, sabi po niya. Thank you so much to Tita Jocelyn Bernardo for not giving up on me. Your prayers mean so much to me. God bless you all. Patunay po na dapat hindi po natin sukuhan ng ating prospect. Lalo at alam natin makakatulong na malaki sa kung ano man ang severe illnesses meron sila. Kahit po ayaw nila sa una, pero later on po, babalik sila sa atin and they will say, Tita, order na po ako or magme-member na po ako. Madami akong direct members na ganyan po ang history.
Nag-Jade member nga po ako noong 2023 nung may promo na nakakuha ako ng 330 boxes. Tawag si Carol, ang sabi niya sa akin, "Alika na ate, mag-member ka na." Ayun po, first lesson ko, yes, mentor na ako. At ayan po, my first member was my first, ito po si Ellen, my very first I am leader. Carol gave her 4 boxes as she requested. Kasi mahilig po sa herbal yan eh. At nagustuhan niya. When we went to her house in New Year of 2024, at nag-drawing na po si Mother Mentor Normilin sa harapan niya. Kahit ako po, hindi ko pa po naiintindihan noon. Kakapasok ko lang din po. At ang anak ko, hindi rin niya naintindihan. Ang importante sa kanya, why she got Jade package, ay gusto niyang mapainom sa family niya. Sabi niya, the moment she had it, bigla raw sumipa ang energy niya. At dahil po dalawa ang jobs niya, RDA sa araw at visiting nurse sa gabi, she really needs stronger energy. At sabi po niya na kahit makipag-bar silang mag-asawa, hindi sila madaling malasing. And most importantly, her husband testified that wala daw pong hangover and headache pagkagising nila sa umaga, unlike dati na yun ang problema nila mag-asawa sa pakikipag-party. Ayan po kami, nag-present nga po kami with a daughter. Yun po yung daughter niya na umiinom din ng barley. Dati po, lagi po siyang sinisipon at inuubo galing sa school. Ngayon po, hindi na po siya inuubo. So, it is a blessing, a big blessing for me to see my 5 children and my 7 grandchildren drink amazing barley. Then, everything follows na po. Ang una ko pong natutunan ay one-on-one mentoring sa family and friends ko nga po. Testimonies ko, ang lagi kong sinishare, kaya nakakakuha ako ng members. Also, I share testimonies ng ibang leaders na naririnig ko everyday sa everyday training. Yes po. Second that I learned is everyday Zoom meeting with my team is a must. I learned the value and importance of teamwork at IM. I love mentors joined together for a deeper purpose. Ang ganda ng samahan dito. I love how the top leaders train their members. Ayan po some of my team meetings and mentorings. Madami po yan pero hindi kasya. Though I am busy with our small business, kami po ng asawa ko ay may maliit na auto repair shop business dito sa California for 21 years na po. God bless us the place of business and the ability to manage the business because mekaniko po siya. Kahit po small business lang kami, pero madami po din pong ginagawa as an office person sa shop. Reason why ayaw ko na po magdagdag ng work to do. Due to my neck surgery, nga po nasabi ng doctor, it's time for me to retire. Dahil kahit healed na ang neck ko, ay may pain pa po kung matagal ako nakayuko sa office computer ko due to so much documents. I really plan to stop IM at a certain time. At pag nakuha ko na po yung ROI ko, dahil negosyante po tayo, so we need to get ang investment natin. So sabi po ng Lord sa akin, sabi ko po sa Lord sa kanya, if your will is for me to focus on my other assignments from you, especially in learning more of your word and share love to others, I let your will be done. Yan po ang prayer ko nung una. Pero nung sumipa po ang rank up ko with the guidance of my team White Knights, ayan po ang nangyari sa akin. Na doble po ang ROI ko, kaya lalo po ako na-inspire. Sabi ng Lord, it's okay, go and continue sharing of hope to people. So ayan po, until nakuha ko po yung Ruby rank ko on my anniversary date last December of 2024 through the help
of my top leaders, nagtulong-tulong po kaming lahat para sa rank up naming lahat. Ito po, ayan po ang sabi ng Lord sa Proverbs 16:3. Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. So basically po, it's all because of the grace and mercy of God. Mainam po na isurrender natin sa Kanya lahat para siya po ang bahalang mag-lead sa atin as long as we have stronger faith. Pero faith without action is dead. Din nga po, so we really have to follow the leading of the Lord through our top leaders and be obedient to all their advices. Ayan po, ito na po ang White Knights Elite Executive Club ng team namin headed by Mother Mentor Normelin Hack. Ako po ang nasa tabi niya with Angel Caroline as Sapphire. Sabi nga po, walang nauuna at walang nahuhuli. Lahat ng rank up natin ay sa ikabubuti ng isang team. Meron din po akong 2 Sapphires, si Mentor Jennifer Mendoza and Mentor Ophelia Abisamis. Now, ang tanong ko po sa asawa ko ngayon, kailan ba tayo magre-retire? Kasi po, I want to retire while I do IM. Kasi kahit saan po ako lumipat, pwede kong gawin ng IM. Unlike yung traditional business namin na may business place kaming inaalagaan at monthly bills na binabayaran. Kaya hindi kami pwede magtagal sa Philippines or kung saan namin gusto mag-retire. I learned to do the IBP through everyday Zoom meeting dahil sa aming masisipag at malulupit na top leaders. Sa mga tatay at nanay namin na walang sawang nagtuturo, nagtitiyaga at nagtatrain sa amin. We are blessed for this purpose to share hope to others, especially to the sick people, that we can pray first for them, then let them maintain the barley drink. I pray that later, while we are learning the process, God will show us the way on how to be more effective in doing this into a ministry. Like what the Lord did with our Santa Rosa Association USA with the College Scholarship Mission. Ayan po, ito po ang some of my great results sa IM. Noong March 2024, nag-top 1 po ako sa Team Conquerors. Noong August 2024, nag-top 1 po ako sa Lions Believers. At noong December 2024, nag-top ulit po ako sa Team Conquerors. Praise God for this. And also, sa IM, nag-top din po ako sa Top Wholesale Package Seller in December 2024. Meron din po akong accomplishment dun sa IM Top Movers International noong August 2024 and February 2025. Also, more results are Top 40 Blast Movers noong August, Top 30 Blast Movers noong November, and Top 40 Blast Movers in December of 2024. Just for you, and Give Me 5 achiever din po ako. 2 times jade, two sets of jade just for you, 4 times of gold just for you, and 3 times of Give Me 5 bonus. Ayan po, naka 913,500 po ang total of the bonuses I got. Ito naman po nung nag 1 million circle income na po ako. Meron na po akong 45 direct leaders under me and a total of 1,063,437 total gross commission. Totoo po ang sabi ng Lord sa Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Ayan po, nagkaroon na din po ako ng IM Business. Nagkaroon po kami team ng IM Business Expansion sa Nueva Ecija.
Nagtulong-tulong po kami, 10 times na po yan, 8 times na po nangyari yan sa tulong po ng aming nanay at tatay sa team. Kamukha po, thank you po kay Father Mentor Ed Lasdacan, sa mga Mother Men's Jean Mantala natin, Men's Naomi and Men's Mark, Men's Johnny Lynn and Mark Idanan, Men's Ryan De Jesus, Men's Nika, Men's Hannah, Men's Lilibel, Men's Chloe, at iba pong mga young leaders. The reason why they always bring successful young leaders ay para po sa mga 100 Santa Rosa Nueva Ecija scholars namin na habang nag-aaral po sila ay matutunan na nila ang way of doing IM business. Malaking pasasalamat ko po kay Father Mentor Ryan De Jesus for opening the door for our young scholars. Yan po yung maraming naka-block na ito na mini-mentor po sila ni Mens Ryan. Ito naman po ay ang opportunity ko po to bond with our mentor, Mother Mentor Naomi and Father Mark and the whole Conquerors team. Ang saya-saya po pala ng ganitong event. Nakilala ko po yung mga kasama natin sa Team Conquerors. It was a nice bonding with the team. Kasi headed by Mother Mentor Naomi para po sa team building natin. Ayan po, ang sharing of hope ay nabuo. Nabuo ko po ang Team White Knights Worldwide logo. Thanks to Mother Mentor Normalin sa paggawa ng logo at sa patuloy na pagsubaybay sa amin para sa mga rank ups ng buong team. Sabi niya, ang meaning daw po ng White Knights ay rescuing heroes, to rescue people from sickness and financial struggles, not only in the Philippines and USA but worldwide. Yun po ang vision and mission ng Team White Knights na prayerfully this can be a big ministry later on. Tulad po ng ginawa ng Panginoon sa Santa Rosa Nueva Ecija USA College Scholarship Mission. Sabi din po ng Lord, let all you do be done in love in 1 Corinthians 16:14. And lastly, ito po ang pangako sa atin ng Panginoon. Ito po ang unang salita niya na pumasok sa puso ko since I became a Christ follower in year 2000. It's in Jeremiah 29:11 that says, "For I know the plans I have for you," sabi ng Lord, "plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future." I am Jocelyn Bernardo. I am a proud agent of hope and I am worldwide. Ayan po. Thank you, Mentor Jocelyn. Lisa, Yes po. thank you po. Alright. Ayan, picture muna po bago po mag-Q&A. Ayan, Mentor Mark, kayo po ang magpipicture. Ayan, amazing morning. Ako na po. Kasi ate, Okay. si Mentor. Teka, alisin ko lang yung ano. Ako na po, Kuya Mark. Pwede Ayan. ba alisin Ikaw na, yung Mens. Ikaw na po. slide? Ayan, congratulations po, Mentor Jocelyn, no? Ayan, Thank you napakalupit po, namin. Ms. Chang Chang. I am next. Ako talagang napakaganda po yung journey niyo po about sa testimony po ng ating product ng Amazing Organic Party. Ayan, congratulations po. And picturean ko po kayo. Ayan, mga mentors, pwede po, wag po muna tayo mag-chat kasi po nakukuha kasi. Ayan. Mentor Jocelyn, pwede po akong mag-request. Pagitna po kayo para maganda po yung kuha po ng picture. Thank you po. Nasa gilid po kasi kayo, Ate Mense. Parang pa po. Sige pa po. Hindi. Bali, ulo lang po kasi nakukuha. Baba nyo po yung ayan. Sige, Yung ganon. yan po. Ayan, gitna lang po. Gitna lang po. Ayan, thank you po. Para maganda po yung kuha.
Ayan, thank you po. Bisain po. Ayan. And mga mentors, amazing morning po sa 39 participants. Ayan, sa mga kaya pong mag-open cam, pa-open cam po tayo. To slide po tayo mga mentors. And wag po muna tayo mag-chat mga mentors no kasi nakukuha po. Mm. Ayan. Bisain po. Wait lang. Ate Miss Jean Kananga. Ayan. Aantayin po kita. Bisain po. Ayan. And 2 slides po tayo. Bisain lang po mga mentor. Ayan po. Thank you. Balik na po sa inyo, mentor Lisa. Mentor Lisa, nakalimutan mo. Nga. Punta man na ako sa ano. Sorry po. Sige po. Sige. Naman po. Ayan. Sige, mentor Lisa. Sorry po. Okay lang. Design. Ayan. Thank you po, Father Edward. Balik na po sa inyo, mentor Lisa. Okay na po. Ayan, Okay thank you po, Mr. Annie. Ayan, sino pong mag-question po o meron pong question sa ating speaker for today? Tignan ko po yung... Ayan, si Mentor Mark po. Ayun, at may amazing morning po. So, ayan mga mentors, palakpakan naman natin yung dalawa nating isang host at speaker, si Ate Jocelyn. Grabe ang lupit ni Ate Jocelyn. Parang hindi first time, Ate Mens. First time po. Diba, inspiring nung journey nyo, pinaka doon ako na-inspire sa kwento talaga ninyo mag-asawa eh. Yun talaga, andun yung destiny talaga kayo eh. Naikwento mo rin sa akin dati yun eh, na yung, di ba? Opo. Opo. Yung high school kayo, parang siya yung crush mo nun eh. Kasi hindi kayo nagkatuluyan. Pero pagdating ng time, so kayo pa rin yung pinagtagpo talaga. In the end, no? After So, yun, doon ako 25. na-inspire kay tita. Kasi kung ganda ng love story ni tita, parang pang MMK na drama. Ayan. Talagang nakaka-inspired. And di ba, ang daming natulungan na tita Jocelyn. Tapos, ang gaganda pa ng mga upline, Mens. Opo. Ang Mas gaganda gwapo pa yung tatay, no? Ate Opo. Mens, ang question ko po kasi sa inyo, Ate Mens, kasi isa rin to sa mga nabanggit ko, nag-IBP ako dun sa ano eh, sa Nueva Ecija. Kasi sabi ko, ano po Ate Mens yung naging mindset mo? Bakit mo po ginagawa si IAM? Kasi kung titingnan niyo po, di ba, kung kayo titingnan ko, parang kahit hindi nyo gawin si IAM, buhay kayo eh. Kasi nakita ko pa lang yung mga properties nyo dun sa Nueva Ecija. Kasi grabe, ang laki ng pag-aari nila Mentor Jocelyn. Sabi ko sila, kahit hindi nila gawin si IAM, pwede eh, pero ginagawa nila. Yun nga minsan nakapag-isip ako eh. Bakit yung mga tao na hindi na nila kailangan gawin si IAM, sila yung ginagawa pa rin si IAM. Pero yung mga tao na walang negosyo, na normal lang yung buhay, sila patuloy sila yung dapat na kailangan to, pero hindi nila ginagawa. So sa iyo Ate Mens, so dahil sa, di ba, sobrang nakakaangat kayo sa buhay, ano po yung naging mindset nyo para idagdag nyo pa si IAM Worldwide sa ginagawa nyo po? Ayun po Ate Mens. Miss Mark, kasi nabanggit ko rin po na nung binigyan ako ng chance ng Lord na mag-serve sa kanya through the Santa Rosa Association USA for the Scholars, ay isang accomplishment po yon na very fulfilling sa pakiramdam. Na kahit na before you're lost and then now you found Him, tapos binigyan ka ng assignment na kahit ako, I cannot imagine myself na doing it, na maging very successful. God did it for us. Ginagamit lang po niya tayo para sa purpose niya. And ganoon din po yung purpose ko sa pagpasok sa Barley, na alam ko na magiging successful tayong lahat in serving the Lord through this. So, nung una, hindi po income, kasi kahit papano meron naman po kaming income. At alam ko meron akong uuwian. Pero dahil po sa nakikita ko po sa 45 members ko that we can help them, that the Lord will help them or was able to help them,
masarap po sa pakiramdam na nagagawa natin ito, especially sa USA, na para sa mga taong may karamdaman, and then nabibigyan natin sila ng hope. At nagiging inspiration po tayo sa ibang tao. And hopefully na we can do more later on. Yun po yung aking reason why. Tinanong din po ako ni Mens Jean, mother mentor Jean, nung nandun kayo sa McDonald's. Sabi niya, yun ang una-una niyang tanong sa akin. Sabi ko, hindi po ako mayaman sa Amerika. Okay lang po yung buhay namin. Pero, you know, I need to do more for the Lord. We need to do more for our Lord hanggang yung kaya natin to serve Him. That's the purpose po. Ayun, thank you so much po Ate Mens. Yung isa, ngayon, so nalinawan na ako ngayon na kung bakit nyo ginagawa si IAM. Kasi lahat dito iba yung karamihan dito mga international, kagaya nila Mentor Jocelyn, Mentor Normel, Mentor Carol, Tita Opie, Tita Tessie, di ba? Si Mentor Wilma, Tita Lisa. So lahat na nandito na mga OFW, kung titingnan natin, meron na sila. So kahit Meron na hindi po gawin si sila. IAM, kaya na, buhay sila. Kaso, ang pinaka-purpose na lang talaga nila, kung bakit nila ginagawa talaga, nakikita ko na pinaka-purpose nila is para na makatulong. Hindi na it's all about money, hindi na it's all about earning million. So, it's all about kung sino ka, kung sino ay magiging ikaw pag kumita ka ng pera, di ba? So, yung kasi ang purpose nila is makatulong na. Or, yung iba naman sa product naman. So, yun yung reason nila. So, ayun, thank you so much, Ate Mens Jocelyn. So, Thank you po, hopefully, Mens Mark. marami pa tayo Ayan. matutulungan. Okay? Thank you so much. Yes po, talaga po. Tulong po talaga ang kailangan natin gawin. At marami po matutulungan sa ating mga products. Ayan po si Mentor Caroline. Okay, Mens. Amazing morning po, everyone. Siyempre po, hindi ko po pwedeng palagpasin yung pagkakataon na to na hindi ako magsasalita. Kasi po, proud nanay po ako ni Mentor Lucy. Isa po siya sa naging, hindi lang naging agila na kung may maganda pang agila, nakakuha pa po ako ng gintong agila. So, Mentor Jocelyn is isa sa mga taong may very humble. At hindi porke nakakaangat siya sa buhay at mas may edad siya sa akin, ay doon ko nakita na yung yes mentor, yung respeto, yun, lagi niyang ibinibigay sa akin bilang nanay niya. Although, when it comes to business, talagang mas magaling yan kaysa sa akin. But, isa siya sa mga tao na yung puso niya, lalo na nung nakita niya si Lord. Alam niyo po ba, na ang talagang BFF ni Mentor Jocelyn ay ang mami ko. Sila po ang mag-BFF. So, maliit pa ako noon, pupunta lang nila sa bahay kasama ko ng mami ko. And nung nawala po yung nanay ko, namatay yung nanay ko kasi when she was only 39 years old. So, si Mentor Jocelyn, pinagtagpo niya po kami dito sa California. Siguro po, ibililin ako ng nanay ko sa kanya, kaya hindi na kami nagkahiwalay, and then yun, history na po. Pero po, si Mentor Jocelyn po, grabe siya sa pag-share. Grabe siya kung makita po ang sipag. Lagi ko nga pong sinasabi kay nanay Normeline na grabe, lagi namin pinag-uusapan. Kaya po kung ano yung yes mentor attitude yan, nakakuha rin naman po siya ng leader na talagang masipag din na katulad niya. Katulad po ni Mentor Ophie.
talagang kung ano talaga yung ginagawa, totoo po yun mga mentors. Kung ano yung ginagawa mo sa mentor mo, yun din ang gagawin ng leader nyo. Isa po yun sa mga learnings natin na pinag-aaralan. And then, yung sabi ko nga sa kanya, yung pangarap ko ng December na makuha yung 1 million circle at yung Ruby, tinupad ni Mentor Jocelyn. So, very proud po ako sa kanya, sa na-achieve niya. At hindi po siya tumitigil hanggat talagang kasi naniwala siya, hindi naman it's not all about money. Because yung produkto po maganda at nakita niya kung gaano nagbigay ng kagalingan sa mga taong nasi-share niya. So, congratulations, Mentor Jocelyn Bernardo. I'm so proud of you. Yun lang Thank you, po. mga angel mentor, Carol. Ayun. Yan po, thank you, Mentor Caroline. Si Mentor Revelyn din po. Mentor Revelyn, ready po kayo? Ayan. Okay po. Hello po, amazing morning po. Amazing morning po mga mentors. Ayun po, gusto ko rin pong kuhanin yung pagkakataon po na ito na na-congratulate po yung aking nanay po, si Nanay Jocelyn. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay isa po sa mga blessed scholars na nakapagtapos po dahil po sa programa po, sa organization po na binuo po nila Nanay Lynn, yung SRNE Inc. po. Ayun po, graduate na po ako dahil po sa association po na yun. And ang pinaka blessing po na natanggap ko po sa association is si Nanay Lynn po ang personal sponsor ko po doon. Yun po, sobrang blessed po ako dahil nakilala ko po si Nanay Lynn and continuous po na tinutulungan pa rin po niya ako kahit na nakagraduate po ako. And ayun po, nagpapasalamat po ako kay Nanay Lynn kasi siya po ang nagpakilala po sa akin ng IM. Yun po, nakilala ko po si IM dahil po sa kanya. And siya po yung nangulit-ngulit. Sinachat niya po ako and siya rin po yung tumulong sa akin para po maging member po ng IM. Ayun po, lagi po akong proud sa inyo, Nay, and kahit di po tayo magkadugo, love na love ko po kayo po ni Nanay Lynn. And kulang po yung salitang thank you para po magpasalamat po talaga sa inyo sa mga blessings na na-share niyo po sa akin. Sorry po, naiiyak ako every time po na yung dalawang nanay ko po na yan yung pinag-uusapan. Sobrang blessed po kasi talaga ako na naging part po sila ng buhay ko. Ayun lang po. Thank you, Nay Lynn, and Thank you, I'm so Revelyn. I'm so proud of you po. Congratulations. Thank you. Ayan. Thank you po, Mentor Revelyn. Ang susunod po ay si Mentor Nomelin po. I play outside for a long time. Ayan. So, syempre, katulad ni Mentor Carol, hindi din pwedeng hindi ako magsasalita. So, una ate, congratulations. Naiiyak ako. Grabe, sobrang proud ko sa'yo. Alam niyo po Thank ba you na sa dami-dami ng kakilala ko mayayaman sa Santa Rosa, isa po si Ate Lisa, sobrang humble niya. Yung dedication po niya sa mga scholar, Diyos ko, hindi matatawaran yung sakripisyo po niya kung paano siya nagre-raise ng fund para mapag-aral po yung mga scholar. Naiyak talaga ako. Bakit ako naiyak? Ayun po. Tapos yung sacrifice niya po para i-introduce at i-share yung barley sa napakaraming tao. Kahit na hindi niya kilala, nakasakay lang niya sa aeroplano, nakasabay lang niya sa airport. Talagang share niya yan. Kahit sino na lang, yung mga pumapasok na client doon sa kanilang shop, sinishare niya po yan. Ganun po siya ka-dedicated. So, kaya hindi po katakataka na talagang magsasucceed po si Ate Lynn dito kasi ang ganda po ng purpose niya kung bakit niya ginagawa yung business with IM Worldwide. It's because of other people, hindi pang sarili po. So yun ate, congratulations talaga. I'm so proud of you. Grabe. Thank you. Ikaw ang ikaw ang nanay eh. Thank you po. Thank you po sa inyong lahat. I want to share something also. I would like to Yan. Hi, Nanay. Nanay Lynn. Nanay mo ngayon. Thank you so much. Talagang
thank you for sharing I am to me. Kung ano yung naging vision mo, that's also my vision. Kaya nakita ko yung ano mo, yung efforts mo talaga na kahit na you don't feel good, nakangiti ka pa rin at pinipilit mong gawin yung dapat mong iniisip na gawin. Yung perseverance mo, yung efforts mo, at saka wala kang oras din na sinasayang. You put yourself into, productive mode na kahit sino talaga nire-reach out mo. Thank you for your accomplishments and thank you for being a good example to me as well. Though kahit ako ang ninang mo, nanay na rin kita ngayon. Again, ganun din naman sa aming grupo na through the leading of Mentor Ed, Mentor Normelin, Mentor Carolyn, si Belinda, Mentor Belinda, sila Mentor Annalyn, lahat po kami doon sa grupo namin, si Mentor Marie, Mentor Angel. Sorry kung nami-miss ko yung mga pangalan ninyo, no? It's always a joy na kahit late ng nagsasakripisyo si Mentor at saka si Mentor Belinda kasi they're 3 hours earlier sa amin eh. Minsan naghihiwalay kami almost mga 8:30 or almost 9 o'clock. Ang time nila doon sa place nila, 12 midnight, almost 12 midnight, and they have to work early morning too. Kaya life is really a full of sacrifice. Pero talagang kung ano ang vision natin, kung ano ang mission natin, ipagkakaloob yun ng Panginoon dahil alam ng Panginoon ang puso natin is una makatulong nga. And at the same time, nire-reward naman tayo. At salamat ulit, Nanay Lynn. Thank you po. Buhay mo, you're a true inspiration to me. And how you walk your life, you never give up and continue on sharing. And nakita naman natin ang naging resulta ng hardship mo, talagang nire-reward ka ng Panginoon. So, sana ganun din ang maging walk ng bawat isa dito sa atin at para tayo din ay mag-grow at makatulong sa marami pa. So, blessings to everyone who came and witnessed the life of my nanay na inaanak. Thank you po, Nina. Ako, salamat talaga sa IM. I'm also given an opportunity to be part of this and it's a joy. It's a joy. Kaya, ayan, Mentor Ed, it's your turn. Nakangiti lang si Thank you Mentor. po, Mentor Ophelia. Si Mentor Edward po ang susunod. Wala pong ano. Nakamute. Ayan. Yes. Ayan. Tutuwa naman ako. Gusto ko nang umiyak din, pero pinipigilan ko. Ayan. So, salamat mga anak. Grabe. Ang dami ko pong anak, ano? Hindi. Kidding aside po, nagpapasalamat ako sa buhay ninyo, sa lahat na nandito. Especially po kay Mentor Jocelyn kasi yung pagiging yes mentor attitude po kasi niya yung isang bagay na kahit sinasabi mo isa siya na talagang may sinasabi sa buhay pero yung pag sinabi ng Mentor Ed, Mentor Jocelyn, ikaw mag-IBP ha, practice. Ay, hindi magsasabi ng hindi iyan. Magsusumbong pa nga ang nanay niyan eh. Magsusumbong pa si Mentor Carol. Bakit na naman si Mentor Jocelyn na naman daw? Kasasalang lang niya. Pero hindi, gagawin niya. Kasi bakit? Alam naman niya na para sa kanya din naman yun. Kaya talagang maraming salamat Mentor Jocelyn. Maraming salamat sa buhay mo. And grabe yung journey, no? Sabi ko nga, ito yung bagay na hindi ko imi-miss out. Mag-absent na ako sa lahat pero ang presentation mo hindi ako mag-miss out. Kaya maraming salamat. At syempre, salamat din sa mga nanay mo kasi kundi dahil din sa kanila, hindi ka rin naman na tayo dito, fully ano dito kay IM. Kaya salamat kay Mentor Normaline, kay Mentor Carol,
At sa lahat ng Team White Knights, thank you very much. Talagang ang laking tawag doon. Ayan na. Stop, Edward. Yun yung malaking yung mga sakripisyo. Tama po, naabot po kami nila Mentor Belinda ng alas 12 dito sa side namin ng part ng US. Pero okay lang kasi alam naman po namin na yung ginagawa namin ngayon is bayad na yun dahil sa panahon na darating is nandun na po yung marami na pong taong natulungan, maraming tao na magpapasalamat at babalik sa iyo magte-thank you. Kaya ngayon pa lang unang-una ako magte-thank you sa iyo. Thank you, Mentor Jocelyn. Ayan, Thank you salamat po, po. Father Vince. Thank you po sa pagmamahal niyo sa amin. You're welcome po. Ayan, thank you, Mentor Edward. Meron pa po isa. Si Mentor Belinda po. Salamat, Mens. Sa totoo lang, hindi ko masyadong sabi ko kay Mens. Kasi yung downline ko, nag-encode kanina. Kaya sabi ko, mag-attend ako ng Zoom. Hindi ko masyado na. Sabi ko, Mens Ed, na-miss ko yung Johnny na kinakwento ni Jocelyn yung buhay niya. Pakinggan niya na recording. But, nagpapasalamat ako, Mens Jocelyn, talaga. Sa heart mo ba? You have a big heart sa mga tao na tumulong, lalong-lalo na dyan sa mga scholars na nalaman ko lang na kumbaga kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa kanila, kayo ng sister mo. Napakabuti ninyo ba? Kumbaga kung tutuusin, andun na kayo wala na kayong problema, kumbaga sa mga material na bagay, pero isinishare ninyo yung mga blessings na natatanggap ninyo. That is really a good encouragement sa iba na gawin itong business para din makatulong. Pero nga, tama nga, dito sa US, dito sa Amerika, hindi naman tayo ganun ka well off, but we can buy whatever we want. Pero iniisip pa rin natin yung dapat nating matulungan. So I really appreciate your heart na tumulong sa iba. At of course, sa mga mothers mo, mag-start kay Mentor Normelin, sa buong Team White Knights, kay Mentor Carol. Kumbaga, hindi pa man tayo nagkikita in person, pero parang close na tayo sa isa't isa. Kasi nga tama, kasi nga biruin mo naman, minsan kahit wala tayong topic, mag-uusap lang tayo about what's going on with your life, what's going on with my life. Kumbaga, Uy, sorry po. Nawala po siya. Yun, nawala si Ate Belinda. Nawala po Wait siya. po natin. Ay, nawala po. Ay, hintayin po natin. Nag-lag po siguro. Baka po naubusan ng baterya. Yes. Nga po. Ayan, thank you po sa Mentor lahat. Wilma, paano po nung recording ha? Ikaw po yung nakapag-record, hindi na-record kasi sa cloud. Hindi na makabalik. Ayun, nawala po. Hindi po nakabalik. I'm trying to reach her. Okay. Ayan, ang galing po talaga ng testimony ni Mentor Jocelyn. Yeah. Ayan. Wala po na, baka hindi na po Nawala. Nawala na po. Ayan, meron pa po bang magtatanong? Ay, nakita niya. Ayan na po.
nakita niya siguro baka she's trying to connect. Okay. Ayan, mabuk po tayo ng 37 participant po. Sorry Ayan. po. Yan. Okay, welcome back po, Mentor Belinda. Hindi nakasaksak pala. Naloba. Sabi ko, ay, tinignan ko, ay, hindi pala nakasaksak. Ay, ngayon ko lang sinaksak, sorry. Sabi ko, nagulat ako, ba't nawala bigla? But, yun nga, yun lang, papasalamat ako sa buong Team White Knights maganda talaga ang samahan ng leadership. Most of all, syempre, sa ating father, Mentor Edward Laslakan. Kasi kanina, kaya nawala din siya sa kasi tinawagan ko siya, may problem doon sa pag-encode namin. So, iba talaga ang samahan dito. Sabi ko nga kay Mentor Edward, ibang level tayo dito sa ating samahan dito sa I Am Worldwide na team. Although hindi kami magkalinya, cross-line kami, but yung tulungan system dito napakagrabe sa team ni Mentor Edward. So, hopefully ganyan din ang sa ibang mga team. So, kasi maganda naman ang ating mga BODs. So, maraming salamat, Mentor Jocelyn. Keep up the good works at tuloy-tuloy. Pati pag yes mentor niya, naalala ko noon kasi nung last December mag-rank up. Siya rin nag-rank up din siya. Kung ano sabihin ng mentor niya, sasabihin ni Mentor family na kailangan natin ganito, kailangan ano ba kailangan natin? Talagang willing siyang mag-share ng kanyang kung ano man ang pwede niya gawin sa grupo. So, maraming salamat sa iyo, Mens Jocelyn. Thank you sa buhay mo. Hopefully, at saka nakaka-encourage. Thank you, Mens. Bible na sinishare mo. Thank you, Mens Belinda. Ayan, thank you po, Mentor Belinda. At, ayun po, wala na po ba? Okay, let's see, closing prayer na po siguro, no? At, pwede po ako magtawag ng closing prayer. Mentor Opelia po, Okay. Thank you po. Okay. Lord, kami Panginoon ay nagpupuri sa message sa buhay ni Nanay Lynn sa kanyang walk from the very start of her life and to the present, na talagang nandiyan kayo at sumubaybay sa kanya, Lord. Through thick and thin, you were there with her, and continue to watch over her care, God. Salamat. Salamat din sa isa na ako sa recipient ng kanyang kindness, dahil through a little kindness that I shared with her, she gave me more rewards. That is to be part of I Am. Maisagaw po namin sana kami lahat na nandito, at yung iba pa na hindi nakarating dito sa presentation niya, maging maganda rin ang aming puso sa pag-share, at unang-una nga na kami makatulong sa kanila for their health, and also rewarding us with compensation, and yung Panginoon ay malaki rin tulong sa bawat isa sa amin dito, God. Patuloy po namin kayong pinupuri at tinataas ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord, for everyone who came, and always check our hearts, Father, as we share to each one, na maging tama ang aming puso sa pakipag-usap sa aming mga kliyente, at kung sino man na that will come our way, na maging instrumento rin kami, Panginoon, sa kanila. Thank you, Lord, for everyone who came, and thank you, Jesus, that you are with us during the presentation from the very start to the end. Kaya bless us, Lord, and thank you so much for your love and grace that is new every morning. Thank you, Jesus. In this we pray.
Amen. 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 Thank you. Thank you po, everyone. Amen. Thank you, Mentor Thank you, Jocelyn. Mentor Thank you po, Mentor Jocelyn. Jocelyn, Ate Miss Mentor Thank you, Lisa. Ate Lisa. Thank you po. Jocelyn, Ate Thank you po, Mens. Thank you, Mentor everyone. Jocelyn. Thank you, Mentor Po. Everyone. Jocelyn. Po. Thank Thank you, you, Mentor everyone. God Jocelyn. bless. Thank you, everyone. Thank you God po. bless. Thank you, Congratulations to everyone. Jocelyn. Congratulations, Mentor Thank you, Lisa. Mentor Jocelyn. Congratulations po. Thank you, Mentor Lisa. God Congrats. bless.